Ito talaga yung tanong na hindi masagot-sagot ng mga anti-Catholic. Kapag tinatanong ko ito, ang dami nilang paligoy-ligoy. Wow, ang daming paligoy-ligoy daw. Ito daw hindi masagot ng mga anti-Katoliko. At marami daw paligoy-ligoy ang tanong na iyo na itatanong niya at kanina ko pa lang ito nakapanood. Pero atin pong pakinggan kung ano po ba yung tanong na hindi raw masagot at paligoy-ligoy. Sige nga. Minsan, nag-change topic para hindi lang pansinin yung tanong ko na ito. Wow. Ganda-ganda naman ng ano na yan. Parang interesting, no? Hindi raw masagot-sagot at minsan mag-change topic, maraming paligoy-ligoy dahil gaano ba kahirap yan, Joey, kung bakit po ganyan ang mga sinasabi mo, o totoo nga ba yan o nagdadrama lang po kayo? Sige nga, ating pakinggan kung gaano kahirap po ang tanong na yan. Minsan kasi sinasagot ko yung mga nagme-message sa akin, minsan yung mga nagko-comment ng aking mga videos. Kagaya nito, ang madalas talaga nilang binabato ay sumasamba daw ang Catholic ng mga Diyos-Diyosan. Kaya tinanong ko siya kung sinong Diyos-Diyosan. Pangalanan mo kung sino ang Diyos-Diyosan ng mga Katoliko. Ang dami nilang paligoy-ligoy, hindi nila masagot ang tanong ko kung ano Okay, nung pangalan ng Diyos-Diyosan ng Catholic. Pangalan lang talaga ng Diyos-Diyosan ang hinihiling ko, pero hindi okay. Okay, yan ba lang ang pinaka mahirap o para sa inyo ay nagpaligoy-ligoy o hindi masagot-sagot yang tanong na yan? Napakadali pong sagutin po yan, it's Joey, no? Napakadaling sagutin kung sino ba o sino-sino ba o isa lang ang hinahanap mo. Actually, marami eh. Kung sino-sino ba yung mga Diyos-Diyosan na sinasamba po ninyo at let's see, presentation. Pangalanan mo nga kung sinong Diyos-Diyosan ng mga Katoliko. Ayan, ito pala yung kanyang ano. Sabi niya, sino-sino daw yung Diyos-Diyosan ng mga Katoliko. Okay, napakadaling sagutin yan. Hindi na kailangan yung paligoy-ligoy, hindi na kailangan mag-change topic. It's Joey, no? Napakadaling sagutin po yan. Kung sino o kaya sino-sino ang Diyos-Diyosan ng mga Katoliko. Unang-una, yung rebulto ni Santo Niño, yung Santo Niño na yan, no? Isa yan sa Diyos-Diyosan po ninyo. Kaya nga, yun ang ating hinahamon po sa inyo, kahit ikaw, ewan ko ba kung makipagtalakayan ka, parang puro ka lang, vlog-vlog lang naman yan, hindi naman yan totoong, hindi ka naman totoong tagapagturo, kalilipat mo lang, tapos yun na, actually napaniwala ka na agad, tapos magtuturo ka pa, pero actually pag try mong pumasok dito sa live ko o kaya pag live, papasukin kita, sasagutin ko yung mga tanong mo. Sino ang Diyos-Diyosan ng sino ba? O marami, no? Yung Santo Niño po ninyo, yung Black Nazarene, marami. Tapos yung tinawag po ninyong Maria, yung rebulto ng Maria, rebulto ng Black Nazarene, mga rebulto ng inyong mga santo, o Diyos-Diyosan po yan. Yun po yung mga Diyos-Diyosan po ninyo. Bakit po natin nasabi? Kasi ayon sa Biblia, pagkakaroon ng ibang Diyos po yan na pagka ikaw ay gagawa ng larawang inanyuan, yuyukuan ninyo at paglilingkuran ninyo, which is, yun po ang inyong ginagawa. Kaya hindi naman napakahirap ng tanong mo. Bakit po ba kailangan pang i-change topic? Bakit kailangan pang magpaligoy-ligoy? Ang bilis kong sinagot po yan. Madaling sagutin po. Okay? So, tuloy mo. hindi nila masagot-sagot. Ang madalas nilang sagot, ang rebulto daw, ang Diyos-Diyosan, pero hindi nila mapangalanan. Kagaya nito, Diyos-Diyosan daw ito, pero alam naman nating mga Catholic na imahe ito ng ating Panginoong Hesukristo, no? Ano po? Imahe ng Panginoong Hesukristo? Sino po nagsabi sa iyo? It's Joey, para po malaman mo na yan po'y imahe ng isang tao, dapat nakita mo yung original. Paano hindi mo maisip-isip man lang yung mga ganun? Okay? So, for example, bibigyan kita ng imahe ng aking ama, tapos sasabihin ko sa iyo, ito yung imahe ng iyong ama, o kaya iyong asawa, o kaya iyong kapatid. So, ibig sabihin, talagang hindi mo paniwalaan yon. It's because nakita mo yung original. Kilala mo yung original mong ama, kilala mo yung original mo na asawa, original na mukha, imahe ng iyong kapatid,
original nakita mo. Kaya kung bibigyan ka ng ibang imahe, ibig sabihin hindi mo paniwalaan, hindi mo tatanggapin 'yon. Kung bibigyan mo, for example, bibigyan kita ng tunay na imahe ng iyong magulang o kaya yung ama mo, natural alam mo na yan po ang imahe ng inyong ama. So pagka sasabihin mo imahe ng Panginoong Jesucristo, paano mo nasabi yun? Paano mo nasabi? Kung titignan po natin mga kaibigan, mga kapatid, gusto ko nga pong i-ano sa inyo, gusto ko pang tanungin sa inyo, sana pumasok po kayo sa live natin tapos ituro po ninyo, guhitan po ninyo o kaya i-encircle po ninyo kung alin po dito yung tunay na imahe ng inyong tinatawag na Kristo. Sasabihin mo na ito ay imahe ng Panginoong Jesucristo, paano mo nasabi? Paano mo nasabi gayong wala ka namang, hindi mo naman nakita personally o kaya nakita yung original na imahe ng Panginoong Jesucristo? Kaya nga kami, no, na hindi kami gumawa ng imahe ng Panginoong Jesucristo dahil wala po nakakita po sa amin. Kahit kayo, no, kayo hindi naman kayo nakakita. Kasi kung nakakita pa kayo ng tunay na mukha ng Panginoong Jesucristo, hindi sana ganito na napakaraming bersyon ng mukha. Alin ba dito? Minsan yung pang imahe ng artista. So, diyan pa lang sa sinasabi mong imahe ng Panginoong Jesucristo, hindi po yan ang Panginoong Jesucristo, I believe. Kasi po, kayo yung gumawa, you have to prove to me kung paano sabihin mo yan na imahe ng Panginoong Jesucristo, hindi mo nga nakita personally, hindi mo nakita yung original. Kaya makikita mo na sasabihin mo na ito yung tunay na mukha o imahe na ganito ganyan kung kilala mo kung sino talaga yung o nakita mo yung pinaka original na mukha o kaya imahe. So, paanong sabi mong imahe yan ng Panginoong Jesucristo? Hindi mo naman nakita ang tunay na mukha o ang imahe ng Panginoong Jesucristo. 'Di ba ang Panginoong Jesucristo inilibing tapos nabuhay mag-uli? Yan yata ang imahe na yan, yun yata yung nasa kaliwa ng Panginoong Jesucristo Yun yata yung kaliwa na nakapako pa rin sa cross. Wala na diyan ang Panginoong Jesucristo. Inilibing at nabuhay na mag-uli. Nandoon na sa kanang kamay ng Ama according to Philippians chapter 2 verse number 6 to 8. Yung nagbitay pa sa cross, yung nakabitin pa diyan sa cross, malamang yun yung kawatan na nasa kaliwa. O kanino kayang mukha yan. So you cannot say that, no? Bakit hindi tayo makapag-isip ng simpleng lohika? You cannot say na yan po ay pinapaniwala ka na yan lang. Pero kung ikaw mismo na hindi mo nakita, you cannot say na yan po imahe ng inyong ng Panginoong Jesucristo na nasa Biblia. Kanino kayang imahe yan? Tuloy natin. Nung ipinako siya sa krus. Ito ay nagpapaalala kung bakit tayo pinatawad at iniligtas. Ito ay visual aid para alalahanin ang sacrifice ni Jesus Christ. Kailangan talaga ng visual aid ng mga taong walang pananampalataya. No? Basta walang pananampalataya, kailangan ng visual aid. Yun ang nagpapatunay. Kasi sa Hebrews chapter 11 verse number 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Not seen, hindi nakikita. Kaya yun yung pananampalataya. Pag wala kang pananampalataya, kailangan mo may visual aid. Ang tanong, yung visual aid na yan, yun ba yung totoong Panginoong Jesucristo? Sino bang nag-utos sa inyo na gumawa kayo ng ganyan? Ang Panginoong Jesucristo, ang mga apostol, hindi naman nag-utos ng ganyang gagawan mo ng visual aid Pangalawa, hindi mo nga nakita. Binigyan ka lang na ito imahe na ito. Tapos maniwala ka. Ibig sabihin uto-uto po kayo. Magiging uto-uto po kayo kung paniwalaan mo agad na wala ka namang pruweba. Hindi mo naman yan po tinatawag na blind faith. Pero yung pananampalataya na tunay, you don't need visual aid. As a matter of fact, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo dito po sa verse number 29 ng John 20, Jesus said unto him, Thomas,
because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet believe. Sa Tagalog po, ang sabi po diyan, sinabi sa kanya, sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka, mapapalad yaong hindi nangakakita at gayon may nagsisampalataya. Mas mapapalad mas mapapalad po yung mga mga nagsisampalataya na walang nakikita. Pero pagka kailangan mo ng visual aid, that means wala kang pananampalataya. Hindi mo kailangan ng visual aid para alalahanin o anuman. Wala pong sinabing ganyan ang mga apostol. Even sila, wala pong ganyan. For example, Apostol Pablo, hindi niya nakita ang Panginoong Hesukristo. Naghahanap ba siya ng visual aid? Wala. Tuloy mo. Hindi nila mapangalanan kung sino ang nasa krus na ito. Hindi nila maibigay ang pangalan. Kasi Natural, no? Paano namin mabigay ang pangalan niyan? Kaninong mukha yan? Hindi namin matukoy yan. Pero yung rebulto na yan, imahe na yan, nagiging Diyos-Diyosan po ninyo yan. Isa yan sa mga Diyos-Diyosan ninyo. Kaninong mukha yan? Pangalanan mo kung kaninong mukha yun. Kung sasabihin mo sa Panginoong Hesukristo yan, ang tanong, nakita mo ba ang Panginoong Hesukristo? Ba't mo nasabi yun? Simpleng pag-iisip lang yan. It's Joey, ha? Simpleng pag-iisip lang. Kung yan po ay sa Panginoong Hesukristo, paano mo nasabi? Dapat yun din ang tinanong mo sa nagbigay sa iyo niyan. Binigyan ka niyan. Siguro sa pari mo o sino nagbigay sa iyo. Tapos sasabihan kang ito ay imahe ng Panginoong Hesukristo. Bakit hindi mo na itanong? Paano mo nasabi na ang Panginoong Hesukristo ito, nakita mo ba siya personally? So kaya hindi namin mapangalanan kung sino yan. Pero na amin pong naalaman na yan po ay imahe, rebulto, na isa sa mga Diyos-Diyosan po ninyo. Dahil ang rebulto po ay pwedeng maging Diyos-Diyosan. Yan po ay simple lang. Yan po ay uyukuan mo, pagsisilbihan mo, magiging Diyos-Diyosan po yan. Kagaya ng ipinagawa ng Diyos kay Moises na ahas na tanso, pinagawa yun niya, pero ito po'y nagiging Diyos-Diyosan. Paano po? Yan ay sinindihan lang ito ng mga Israelitas. Naging Diyos-Diyosan yun, kaya nga sinira, giniba po ito. Ikalawang Hari 18:4. Kaya kahit anong rebulto, pwede mong gawing Diyos-Diyosan yon. Pero wala pong bawal na gumawa ka ng imahe rebulto. Walang bawal doon. Pero pagka yan po ay yung yuyukuan at pagsilbihan, magiging Diyos-Diyosan mo yan. No? Nagpagawa ang Diyos kay Moises, ahas na tanso, hindi naman yun Diyos-Diyosan. Ngunit kalaunan, dahil ito po ay kanilang sinindihan ng kamangyan, kayo, nagsisindi kayo ng kamangyan, nagsisindi kayo ng, tingnan natin yung mga ginagawa. Ayan, sinisindihan ng kamangyan yan. Diba? Sinisindihan. Kamangyan. Kaya, nagiging Diyos-Diyosan yun. Ganyan po yan, ganun kasimple. It's Joey, pero ewan ko bakit hindi po ninyo maisip-isip yan tuloy. Kasi kung sasabihin nila na si Hesukristo, malalaman nila sa sarili nila na inaakusahan pala nilang Diyos-Diyosan si Hesukristo. Hindi po. Hindi po yan sa Panginoong Hesukristo. Talagang hindi namin masabi. Kagaya ninyo dapat, kung kayo po'y nagsisinungaling, kung masabi po ninyo si Hesukristo yung imahe na yan. Tingnan nyo yung mukha niyan, kung yan ba talagang Panginoong Hesukristo. Yan po ay rebulto, imahe po ng Romano Katoliko yun. Kung tatawagin ninyong Hesukristo yan, hindi rin kami maniniwala dahil marami namang pangalang Kristo, marami din pangalang Jesus. Marami. Pwede nyong pangalanan yan, pero yung imahe na yan, kung nag-iisip lang po kayo, hindi po ninyo masabi na yan po talaga ang Panginoong Hesukristo. Okay?
Kaya hindi nila maibigay ang pangalan. Isa din sa dahilan ay dahil sarado na ang isip nila. Iniisip nila na dahil may ribulto tayo, meron na daw tayong Diyos-Diyosan. Hindi ho, ganyan kayo yata yung pinakasarado ang utak, no? Masirado po ang inyong utak dahil hindi po dahil may ribulto ay may Diyos-Diyosan. Mali, wala pong nagsasabing ganyan. Ayon po sa Biblia, ang pagkakaroon ng larawang inanyuan ay may karugtong po. Ang karugtong po, huwag mong yuyukuan sila at paglingkuran sila. So hindi ho kayo nagkakaroon ng Diyos-Diyosan hanggat hindi po ninyo yuyukuan at pagsisilbihan. Uulitin ko, sa numero 21, inutusan si Moises na gumawa ng bronze serpent. Hindi ho Diyos-Diyosan 'yon kasi ang Diyos mismo nagpagawa, hindi Diyos-Diyosan. Ngunit pagdating dito sa ikalawang hari, nagiging Diyos-Diyosan 'yon. Ano ang ginawa ng mga Israelitas? Ito nga, kaya huwag kayong puro paratang, wala kayong Diyos-Diyosan hanggat hindi niyo pinagsisilbihan at niyuyukuan yung mga imahe tribulto. Kanyang inalis si Hezekiah kanyang inalis sa mataas na dako at tinira ang mga haligi at ibinagsak ang mga asera. At kanyang pinagputol-putol ang ahas na tanso na ginawa ni Moises sapagkat hanggang sa mga araw na yaon ay pinagsusunugan ng kamangyan ng mga anak ni Israel. Pagsusunog lang ng insenso, kamangyan yan. Yan lang ginawa nila. Kaya pag yan ay isa sa mga paglilingkod, yan po ang napakatibay na rason na mag-isip na sana kayo, no? Napakatibay na yan. May ribulto ka, may imahe, that is not wrong. Walang wrong sa pagkakaroon ng yan. Number one, dapat mukha talaga yan ng inyong ginawa ng imahe. Hindi pa nga kayo sigurado. Pangalawa, dapat hindi po ninyo yuyukuan at pagsisilbihan yan, no? Yan po ang inyong ginagawa. So therefore, wala pong lusot. It's Joey. Di ibig sabihin kayo po yung close-minded at hindi po ang mga anti-katoliko. Tuloy. Pero hindi nila iniisip kung sino ang nag-represent nito, kung kaninong ribulto ito. hindi talaga yan magre-represent, no? For example, ikaw, no, papakita ko sa iyo. Ang imahe mo ba kanino magre-represent yan? For example, papakita natin ang imahe kasi magre-represent yan doon po sa imahe kung yan po talaga ang mukha mo. It's Joey. Magre-represent yan sa kung kaninong mukha. For example, ito, mukha ko. Kung gagawin niya kung gagawan ng ribulto yan, di magre-represent yan yung mukha ko sa akin po talaga. Yun yung representation, okay? For example, ito nandito si Amik, isang si Ibdi, kaibigan nating Amik. Yan, picture yan ni Amik, ha? Nagre-represent yan sa kanya dahil siya yan talaga. It's Joey. What if ikaw, sasabihan kita, gawan kita ng imahe o kaya ribulto ng ganitong mukha, for example, ewan natin kung kanino yan. Ito si It's Joey, sasabihin kitang ganon. So this will represent her, ganon. Magiging representative mo ba? Or magre-represent ba yun sa'yo? Itong kaibigan nating pare, yung nagre-represent sa kanyang imahe, talagang siya yun. Ayan, si Padre Darwin, shout out dyan, Padre Darwin. Yan, maggagawan ka mang imahe o kaya ribulto, magre-represent yan sa'yo kung yan po ang mukha mo. Kung hindi, kung hindi, paano magre-represent yan sa Jesus Christ? Hindi naman yan mukha ng Panginoong Jesucristo. Paano ko masabi na hindi? Dahil marami po kayong version yan. Hindi naman yan, kita mo yung mukha na yan. Iba na naman yan sa mga pinakita ko kanina. Kaya hindi ko talaga yan hindi talaga masabi, ibang mukha yung nasa hinahawakan mo. Iba yan dito.
Wala ngang kapareha yan dito. Meron akong 10 imahe dito, pero ni isa walang kapareha sa imahe na ano mo, nasa kamay mo. Mm. So remember, yung magre-represent sa'yo na imahe, dapat yun ang mukha mo. O, paano masasabi mong nagre-represent yan sa Jesus Christ? Number 1, nakapako pa yan hanggang ngayon. Yung Jesus Christ namin, na ano na. Tapos yung Santo Niño ninyo, maliit pa rin. Yung Jesus Christ namin, lumaki na. Di ba? Sige. Hindi nila iniisip na ang mga larawan na nasa Catholic Church ay ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo, Yan po isang kalokohan. Kalokohan po yan. Mag-isip-isip po kayo. Larawan yan ng Panginoong Hesukristo. Paano mo nasabi yun? Paano mo nasabi? Nakita mo ba yung tunay na mukha ng Panginoong Hesukristo para sabihin mong larawan yan ng Panginoong Hesukristo? Oh, meron ako ditong meron akong how about ito? Tingnan natin na. Meron akong ganyan pero sige, ewan ko kung hahanapin ko pa ako po sandali kung ito ko muna to. I-message ko lang ito sandali. Tapos yung isa. Lagyan natin o bigyan natin ito ng halimbawa. Baka makapag-isip naman ito. Okay, so sabi mo, larawan ng, okay. Now, ngayon, kung for example, bigyan kita ng ganitong mukha, it's Joey. Ayan. Ito, bigyan kita ng ganitong mukha, tapos sasabihin ko sa iyo na yan po ang imahit larawan ng Panginoong Hesukristo. Ano sasabihin mo? Hindi ka maniniwala, ano? Hindi ka maniniwala. Kung bibigyan kita ng ganyang imahe, maniniwala ka? Bakit? Kasi kilala mo ang mukha Pero yung hinahawakan mo na dahil hindi mo yan kilala, for example, ito, ibang version ng mukha ito. So, sasabihin mo ito, nasa iyong aklat, nasa inyong aklat, The Apostles' Creed. Sasabihin mo si Kristo 'yan. Ito hindi kay Kristo 'to. So bakit? Kasi kilala mo 'yung mukha. Yan ba? Yan ba 'yung sinasabi ninyong katotohanan? Sana'y sabi ng caption niya, sana'y maisip nila ito. Sana maisip mo nga talaga itong video ko. Sige. larawan ni Mama Mary at ng mga apostoles. Larawan ni Mama Mary kunot ng mga apostoles. Nakita mo ba yung isa nila? Kahit isa sa kanila nakita mo ba? Hindi mo nakita. So paano mo nasabi na yan po'y larawan ni Mary, larawan ni Jesus Christ, larawan ng mga apostoles? Paano mo nasabi yun? Baka yung mukha na yan, iba. Kaya dyan pa lang wala, buhol-buhol talaga. Sila ay mga alagad ng Diyos. Kaya hindi po alagad ng Diyos. Ito tandaan mo ito, Joey Alagad ng Diyos si Mary at mga apostoles ng mga tao, pero hindi yung mga rebulto ninyo. Hindi po yan alagad ng Diyos, yung mga rebulto ninyo, hindi ho. Pero yung si Mary, mga apostoles, ibang pang mga karakter diyan sa Biblia, hindi natin alam kung ano yung tunay na mukha nila, pero sila po ay mga alagad ng Diyos. Pero hindi yung mga rebulto ninyo, hindi yung mga alagad ng Diyos. Hindi ho. bawal ang mga larawan nila sa bahay ng Diyos. Hindi bawal ang mga larawan nila sa bahay ng Diyos. So, sino nga ang apostol o ang Panginoong Hesukristo kailan po nang nag-utos sa iyo na gumawa ka? Hindi bawal. Pagpalagay natin hindi bawal. Hindi naman talaga bawal yung mga imahe. Pero inutusan ka ba? So sa Bisaya pa nagbuot-buot ra ka. Wala gibawal pero wala pug ka sugua. Tapos sabi pa, hindi bawal yung mga larawan nila, pero yung bawal pag yan po ay yuyukuan mo na at pagsisilbihan. Yun na napakalinaw.
At dahil larawan ito ng ating manunubos, ang ating hari, ang ating Panginoong Hesukristo, hahalikan ko talaga ito, yayakapin, luluhuran dahil larawan niya ito. Yun. Yun na luluhuran, saka yayakapin dahil larawan niya ito. Diyan pa lang wala na talaga. Ha? Hindi mo alam kaninong larawan yan, yayakapin mo, hahalikan mo, luluhuran mo. So, ibig sabihin talagang sinasamba mo yan. Sinasamba mo, sumasamba ka ng larawan o rebulto, hindi sa tunay na Kristo. Bakit? Dati, again, wala pong ganyan, no? Wala pong apostol. May nakita kang apostol na humahalik, gumagawa, lumuluhod ng larawang inanyuan? Meron ba? Wala. So, sinong nag-utos sa'yo? Yung simbahan mo. Ngayon, sino ngayon ang mas matimbang sa'yo? Tapos aangkinin ninyo, galing kayo sa mga apostol, tatag kayo ng Panginoon Jesucristo, bakit yung mga faith and practices ninyo, hindi po ang faith and practices ng mga sinaunang Kristiyano. Kaya napakalabo po na paniwalaan po kahit anong video mo, talagang butata always. Nasa lupa pa kasi tayo at ating Panginoon ay nasa langit na. Paano natin siya mahalikan, mayayakap? Tingnan niyo po ang logic na yan. Nasa langit na daw ang Panginoong Jesucristo, tayo nasa lupa pa. So paano mo mahalikan? Paano mo mahalikan Paghalik mo sa rebulto, mahalikan mo siya. Ngayon nasa sa screen ka, sa screen kita. For example, kung yayakapin kita, nayakap ka talaga. O yayakapin ko itong imahe mo dito sa screen ko, nayakap ba talaga kita? Pambira namang logic yan, it's Joey. Sino namang sa iyo na halikan mo at yayakapin mo? Yang nayakap mo at nahalikan mo yung bato. Kaya napakagandang challenge ito ni Danny Cugtas na aking kaibigan, si Danny Cugtas. Ang sabi niya, pagdating ng huling araw, yung pagbalik ng Panginoong Jesucristo, dadalhin na tayo sa langit. Ang tanong ni Cugtas isasama ba niya yung mga rebulto ninyo? Yun yung tanong ni Danny Cugtas yan, no? Courtesy of Danny Cugtas, yan yung tanong niya sa sarili niya. Isasama ba ng Diyos sa langit yung mga rebulto na yan? Grabe na logic, no? Paano mo daw hahalikan, yayakapin ang Panginoon Jesucristo, nandoon na sa langit, Again, sabi po ng Panginoong Jesucristo, mas mapapalad yung mga sumasampalataya kahit hindi nakakakita o nakakakita, sabi dito. Kaya Joey, dapat sana paniwalaan mo ang Panginoong Jesucristo. Mapapalad pala kami dahil kami po ay hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Yan yan ang mapapalad. Kaya ayaw mo kasing maging mapalad Mas pinahalagahan mo pa yung turo ng tradisyon ng simbahan, hindi po yung turo ng Panginoong Jesucristo mismo, kasi you're not a believer of Jesus Christ, you're a believer of the Catholic Church. Habang nandito pa tayo sa lupa, kaya malaking tulong talaga ang kanyang larawan, ang kanyang malaking tulong. Anong maitutulong po niyan? Ang daming kalamidad, ang unang ililigtas nila, yan nga ang nangangailangan ng tulong hindi kailanman nakatulong yan sa iyo According to the Bible, hindi nga yan makagawa ng mabuti at masama. Basa kita ng ng Bible. Dito sa Jeremiah chapter Jeremiah 10:5. Ano sabi ng Jeremiah 10:5 patungkol sa mga rebulto? Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto, kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang wag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Yun yung mga rebulto. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalakad. Dahil hindi makalakad, kailangan pasanin yan. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan
ni wala ring magagawang mabuti. Oh, kita mo yan? Yan po yung mga gawa, no? Kanilang mga gawa ng sapagkat ng mga kaugalian ng mga bayan walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Ganyan po yung foolishness ng idolatry. Walang magagawa yan. Walang magagawang mabuti. Yang larawan ay hindi po ibang Diyos, hindi ito Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan po yun. Diyos-Diyosan po. Dahil yan po ang sabi ng Biblia, pagkakaroon ng Diyos-Diyosan o ibang Diyos, pag ikay gumagawa ng larawang inanyuan ng kawangis, ng anumang wangis, pagka yan po ay yuyukuan mo at paglilingkuran mo, magiging Diyos-Diyosan mo yan. Walang apostol, hindi ang Panginoong Jesucristo ang nag-utos na gawin po ninyo yan. Wala pong ganyan. Never na mabasa mo na may mga ganyan ang mga unang Kristiyano sa Biblia. Sa Biblia, may mga utos na ganyan. Wala po. Zero. Halimbawa, kung ikaw may picture sa iyong asawa, kung hahalikan mo ba ang picture ng iyong asawa, ibig sabihin may ibang asawa ka na? At least, ang picture ng aking asawa ay talagang picture ng aking asawa yun. At least alam ko na na talagang siya yun. Pero nung halikan ko yung picture ng asawa ko, na feel ba niya yung paghalik ko? Hindi. Hindi. Pero at least yung picture ng asawa ko, kanyang mukha talaga. Yan, hindi mo nga alam kaninong ano yan eh. Yan ang irony ha. I-example niyo pa yung mga picture ng mahal natin sa buhay. Yung picture ng mahal sa buhay natin po, alam natin yan. Dahil nakita natin, talagang mukha nila. Pero yung sa inyo, hindi mo nga alam kaninong picture yan. Hinahalikan mo, niyuyukuan mo pa. Ang picture ng aking asawa, hindi namin niyuyukuan, hindi rin namin pinoprosesyon, hindi rin namin pinagsusunugan ng kamangyan. Wala ho. Walang ganyan. Wala. Alam niyo ba kung sino ang ayaw na may picture tayo ni Jesucristo dito sa lupa? Ito ay ang kaaway niya, si Satanas. Ayan na naman. Ayan na naman. Another imbentong aral. Ayaw daw ni Satanas na magkaroon ng picture. Alam mo bang parang mas gusto yata ni Satanas yung mga ganyan. Parang mas gusto ni Satanas para ililigaw po kayo. Oo. Kaya ang gusto ni Satanas, yung kaiba. Iba sa programa ng Diyos. Yun yung gusto ni Satanas. Ang programa ng Diyos is ganito. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yun yung sa Diyos. Tapos sa verse number 6, sabi dito, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya gusto ni Satanas na wala kang pananampalataya. Kailangan mong makita Kailangan mo ng visual aid. Gusto ni Satanas yun, ang mga ganyan. Sabi ni Jesus Christ, mas papapalad ang sumampalataya na hindi nakakakita. Hindi nakakakita, pero sumampalataya, mapapalad yun. Kay Satanas, parang mas gusto ni Satanas makita. Parang dati na si Tomas ay hindi sumampalataya, gusto ni Tomas makita, di ba? Yun yung gusto ni Tomas, pero sinabi ni Panginoong Jesucristo, mapapalad yaong hindi nakakita at gayon may nagsisampalataya. Ang tanong, gusto kaya ni Satanas na mapapalad ka? Ayaw ni Satanas yun, na magiging mapapalad ka o mapalad ka. Ayaw ni Satanas. Kaya kailangan mas gusto yata ni Satanas according to the Bible, mas gusto yata ni Satanas na meron kang makikita para hahalikan mo o kaya luluhuran mo at magkakaroon ka ng ibang Diyos, di kasama ka dito. Magkakaroon ka ng ibang Diyos, magiging kasama ka na ni Satanas. Kaya impliedly na ikaw po ay saksak mo yung charger. So impliedly ay gusto ni Satanas. Mas gusto ni Satanas na magkaroon kayo ng mga visual aid. Yan po.
Okay, so tuloy natin. Siya lang talaga ang alam kong nag-iisang ayaw makita ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Paano mo nasabi yun? Nag-usap ba kayo ni Satanas? Paano mo nasabi? May talata ka? Sino nagsabi sa'yo na ayaw talaga ni Satanas? Pero sa ating binasa po, mas gusto ni Satanas yun. Mayroon po kayong visual aid na kanino kayang mukha yan at magkakaroon kayo o kaya magkakamit kayo ng sin of idolatry sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Nandito po ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Patuloy pong pagpapatigas po ng inyong puso at isipan. One day, makikita po ninyong gaano po kayo kaligaw. Kasi gusto talaga ni Satanas yan na salungat kayo sa Diyos. Ayon po sa Diyos, Panginoong Hesukristo, mapapalad ang mga nagsisampalataya kahit hindi nakakakita. Tapos, ang pananampalataya po is the evidence of things not seen. Ebidensya sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya kailangan mo ng pananampalataya. Pag meron kang nakikita, ibig sabihin, hindi mo na kailangan ng pananampalataya doon, nakikita mo. O kaya, yan, no? So, dito, tapos pag wala kang pananampalataya, without faith, it is impossible to please God. Ayun ang problema. Mas gusto talaga ni Satanas yun.